Ngayon ay pagkakataon na ni Solwi na malaman ang iniisip ni Soryong. Gamit ang system ay malalaman niya ang saloobin ng babaeng kailangan niyang paibigin. Naguguluhan na si Soryong kung tama bang sumali siya sa Demon Cult. Dahil pakiramdam niya ay hindi naman siya nag-i-improve sa lugar na ito. Napakataas ng risk na pumanaw ka pero napakaliit naman ang gains na nakukuha niya. Iniisip naman ni Soryong na wala rin namang magbabago kung lilipat siya ng disciple. Kinakailangan na niyang humanap ng paraan para agad siyang lumakas. Dahil pagkalipas ng 2 taon ay papaslangan sila ng Lord ng Great Imperial Pavilion na si Gui Sama. Nagulat naman si Solwi sa nalamang impormasyon na ito. Hindi niya mawari kung bakit ganito ang nasa isip ni Soryong. Mukhang player din ng system itong babaeng ito. Ano sa tingin niyo mga lodi? Bukod sa suliranin niya ay iniisip din ni Soryong ang lalaking nakilala niya sa Heavenly Sun Archive dahil alam niyang gaya niya ay desperado din itong umalis sa Demon Cult. Hindi naman mahulaan ni Solwi kung sino ang tinutukoy na lalaki ni Soryong. Di pa man tapos mag-isip ay sinabi na ng system na tapos na ang mind reading session niya at babalik na sa normal ang lahat. Ang slow talaga nitong bida natin. Nagsimula na ulit maging normal ang lahat. Pumasok na sa silid o company commander classroom ng Dead Spirit Company ang ating bida dito ay sinalubong siya ng mga mapanghusgang mga titig ng company commanders niya. Pinasag na niya ang katahimikan at siya ay nagsalita na sinabi niya na mukhang hindi na niya kailangan pang magpakilala dahil siguradong tinignan na nila ang profile niya. Ganon din siya sa mga ito. Bago pa man siya pumasok sa silid na ito ay nakita na niya lahat ng profile ng mga kasamahan niya. Wala siyang balak make simpatsya sa mga ito dahil lang nabasa niya ang mga isip at saloobin ng mga ito. Kahit naman ang siya ang ating bida ay dumaan din sa hirap. 10 taon siyang nasa pinakailalim ng Demon Cult. Tumanas ng sandamakmak na pamamahiya at pang-aapi. Kaya naman alam niya ang gagawin kung paano mapapasunod ang mga ito sa kanya. Nagpanggap siyang hindi alam kung sino ang mga ito at sinabing wala siyang pakialam sa mga ito. Pinanto niya na hindi niya pipilitin ang mga ito na sumunod sa kanya. Simple lang ang naging patakaran ni Solwi kung sino ang gustong matuto ay pwedeng makinig at yung ayaw ay pwede rin nang umalis. Nagalit naman si Yongjin sa inaasal ng ating bida at sinabing wala siyang karapatang manduhan sila. Bigla naman itong natigilan nang binigyan siya ng death stare ni Solwi. Sinabi nito na hindi pa siya tapos magpaliwanag. Wala nang nagawa si Yongjin kundi tumahimik na lang. Nakaisip naman ng ideya si Solwi. Sinabi niya na kung sino man sa kanila ang may problema sa kanya ay malaya nila siyang atakihin. Bigla nang naging seryoso ang tingin ng mga company commanders niya. Sinabi pa ni Solwi na pwede nila siyang atakihin ng sabay-sabay. Hinamon niya ang mga ito sa isang 1 versus 4 na laban. Hindi naman na nakapagtimpi si Yongjin at agad nang inatake si Solwi. Gumamit ng turn-based combat style ang ating bida at agad niyang nakita ang kahinaan ni Yongjin. Golden opportunity, pinili niya ang approach the enemy mula sa likuran. Nagulat naman si Yongjin kung paanong nangyari na ang taong susuntukan niya ay biglang nawala sa harapan niya. Mula sa likuran ay hinatak ni Solwi si Yongjin at ibinalibag sa sahig. Nagulat ang apat sa bilis ng mga pangyayari. Nagmukhang bata si Yongjin na isa sa pinakamalakas sa grupo nila. Bamanat naman ng trash talk ang bida natin. Sinabi niya na kaya pala sila minamaliit ng Dead Bandit at Dead Emperor Company ay dahil mahihina ang mga miyembro nila. Sinabi pa niya na kung ganitong mga payaso ang mga kasama niya ay siguradong pagtatawanan talaga sila. Na-trigger ng mga sinabi niyang ito ang 3 pang kasamahan ni Yongjin at agad na silang sumugod sabay-sabay papunta sa kanya. Mahihirapan siyang labanan itong 4 ng sabay-sabay. Pero kung tatalunan niya ito isa-isa ay hindi naman ito mag-iiwan ng magandang impact sa kanila. Nilaipat na niya ang kanyang combat style sa simulation. At pinakita na ng shadow ang dapat niyang gawin. Mula sa ere ay binato siya ni Soryong ng 2 kunay. Umatras lang siya ng bahagya at nag-perform ng diagonal slash para i-deflect ang mga ito. Ang 2 kunay ay umiba ng direksyon at papunta na ito kina Yorem at Joksong. Nabigla ang dalawa, nagawang makailag ni Yorem pero nawala siya sa balanse. Di naman gaanong flexible si Joksong kaya't di na siya nakailag at tinamaan na siya sa dibdib. Umatras muli si Solwi at inunahan na si Yongjin bago pa man ito makaporma. Nagulat ang 4 dahil di nila inakala na ganito kalakas ang di kilalang captain nila.
Nagkamali sila nang inakala nila na sinuwerte lang ito sa buhay at marami itong koneksyon. Muling pinaalala ni Solwi sa kanila na wala siyang pake sa mga iniisip ng mga ito patungkol sa kanya. Sinabi niya rin na hindi nila obligadong pumunta sa mga klase niya sa mga susunod pang mga araw. Kahit na hindi siya gusto ng mga ito ay wala siyang kapake-pake. Lumabas na si Solwi sa silid. Nagpapasalamat siya at sa wakas ay makakauwi na rin siya at makakapag-training. Kanina niya pa gustong tapusin ang lecture na ito. Gayunpaman ramdam niya ang titig ng mga ito sa kanyang likuran na tila may mga katanungan sila. Kaya naman nagbigay siya ng kaunting effort at sinabing bukas magsisimula ang kanilang training at lahat ng diseryoso at interesado sa mga sinabi niya ay pwedeng hindi pumunta. Nakakaramdam ng pagkabagot si Solwi. Kung hindi lang dahil sa Windows system ay hindi niya gagawin ang mga bagay na ito. Pakiramdam niya ay kulang pa ang pag-insayo niya kaya't ang mga ganitong bagay ay aksaya lamang sa oras niya. Bigla namang may lumabas na Windows system na nagsasabing tumaas ang likability niya sa mga company commanders niya, tumaas ng 10% ang likability niya sa mga ito at ngayon ay nasa curious status na sila pare-pareho. Tingin ni Solwi ay kung mapapataas niya sa 100% ang likability niya sa mga ito ay makakapagsigawa na siya ng mga misyon kasama ang mga ito. Umaga pa rin nang makauwi si Solwi mula sa pakikipagkita niya sa mga company commander niya. Tinubad na niya ang kanyang maskara at natawa siya dahil mukha itong pambata. Kaya pala hindi siya sineryoso nung mga call-okoy nung una. Nakakatawa pala ang itsura niya. Tingin ni Solwi ay naging banayad naman ang takbo ng buhay niya ngayon. Gayunpaman ay alam niya na anumang oras ay may darating na naman na sakuna. Mabuti na lang ay nandirito ang system para gawing oportunidad ang mga nasabing sakuna na ito. Alam niyang mas hihirap pa ang mga susunod na pagsubok niya at ang tanging paraan na nakikita niya lang ay ang kunin ang loob ng mga company commanders niya upang magkaroon siya ng mga katuwang sa mga misyong kanyang kakaharapin. Mahirap man ito o hindi, muli namang sumagi sa isip niya ang nabasa niyang iniisip ni Soryong. Na 2 taon mula ngayon ay tatapusin silang lahat ni Gui-sama. Bukod sa parehas nilang kalaban si Gui-sama ay tingin ng ating bida na may kinalaman itong iniisip ni Soryong sa magiging future niya. Kaya naman kinakailangan niyang magprepara para sa kahit anong darating na pagsubok sa kanya. Sumumpa siya na kahit anong mangyari ay mas lalakas siya kesa kay Gui-sama. Kinaumagahan, muli nang pumunta si Solwi sa commander classroom. Iniisip niya kung pupunta ba ang mga ito gayong mukhang nasobrahan siya sa ginawa niya kahapon. Pero, nagulat siya ng pagpasok niya dahil sinalubong siya ng ngiti ng mga kasamahan niya. Tanging si Yongjin lang ang naiilang pa rin sa kanya. Excited na ang lahat na simulan ang kanilang training. Bigla namang bumilis ang oras at natapos na ang unang araw ng pagtuturo niya ng main school ng Silver Unit, ang Advanced Ilonzo School. Lumipas din ang 2 at 3 araw. Nangingiti naman si Solwi sa nangyari, at least ay hindi na siya maiinip sa paglipas ng araw. Nakita na niya sa system ang resulta ng kanyang mga ginawa sa buwang ito. Tumaas ng 4% ang likability niya kay Yorem habang 6% naman kay Joksong, 5% kay Yongjin at 10% kay Soryong. Tinuloy-tuloy pa niya ang pagtra-train sa mga ito hanggang sa lumagpas na ang likability niya sa 3 ng mahigit 10% habang 20% naman kay Soryong. Nanatili sa curious status ang 3 habang si Soryong naman ay umangat na sa interested. Medyo natutuwa na si Solwi sa mga nangyayari. Kaya't ipinagpatuloy niya pa ang pag-training. Pumasok na ang buwan ng Oktubre at muli niyang pinili ang opsyon na turuan ang kanyang mga company commanders sa Dead Spirit Company. Pero sa pagkakataong ito ay nagkaroon na naman ng pagbabago sa system. Ngayon ay makakapili na siya ng lugar kung saan niya nais magpunta. Bukod sa company commander classroom ay may nadagdag pang 4 na lokasyon. Alam niya na may rason kung bakit nangyari ito. Hindi man niya kita ay hindi ito ilalagay ng system ng walang dahilan. Kaya naman agad na niyang sinubukan ang isa sa mga pagpipiliang ito. Pinili niyang pumunta sa labas ng Black Martial Arts Academy. Sa ilalim ng malaking puno siya dinala ng system. Bigla namang lumabas si Yorem sa gilid at tinanong siya kung anong ginagawa niya rito. Sumagot naman siya na naglilibot lang siya. Nang kanya namang tanungin si Yorem ay sinabi naman nito na nandito siya para lumanghap ng sariwang hangin. Papahabain pa sana ni Solwi ang usapan pero sinabi na ni Yorem na kailangan na niyang umalis para mag-prepare para sa klase nila mamaya.
Napakamot ulo naman ang ating bida, mukhang kulang pa ang kanyang likability. Magalang itong managot sa kanya pero tila wala itong interes na magsimula ng conversation. Napapaisip tuloy si Solwi kung anong rason at dinala siya ng system dito dahil alam niyang hindi ito basta-bastang ganito na lang. Sinubukan pa niya ang ibang options na lugar at dinala siya nito kung saan naroon ang mga miyembro niya tumatambay bago magsimula ang training nila. Gaya kay Yorem ay nauwi lang din sa kamestahan ang pakikipagtagpo niya kina Joksong at Yungjin. Ngayon ay kumpirmado na niyang likability niya sa mga ito ang dahilan kung bakit tila ayaw mag-open up ng mga ito sa kanya. Ngayon ay may nag-iisa na lang na lugar na hindi niya pa napupuntahan at alam niyang si Soryong ang matatagpuan niya rito. Kumpara sa ibang company commanders ay mas mataas ang likability niya dito, 20% at hindi lang ito curious sa kanya kundi interesado pa. Iniisip niya kung ano ang maiiba kay Soryong kumpara sa tatlo. Alam naman ni Solwi sa sarili niya na gusto niya lang din makita si Soryong dahil maski siya ay may nararamdaman na rin dito. Pakiramdam niya na ang sinabi nitong nais niya ko mawala sa demon cult ng kasama siya ay naging malaking factor kung bakit natibok ang puso niya ngayon para dito. Alam niyang superior na siya ngayon dito pero wala siyang pake sa rankings basta tungkol sa pag-ibig. Pinili na niya ang uptown na magdadala sa kanya kay Soryong. Bahagya siyang nabalot ng kadiliman at nang manumbalik ang liwanag ay natagpuan niya ang kanyang sarili na parang diwa lamang na palutang-lutang sa ere gaya ng tuwing gagamitin niya ang AI. Bigla naman niyang napansin sa baba na napapalibutan na pala si Soryong ng mga tiga-ibang company.